Nasa kalagitnaan na tayo ng September at ilang months na lang umpisa na naman ang bagong season. Anyways, ito yung mga players na inaasahang magkakaroon ng revenge season. And lilinawin ko lang ulit sa inyo mga pare ko, hindi naman porket sinabing revenge season, literal na paghihigante sa personal na paraan parang flood control issue no. Kundi parang bagong motivation lang o gasolina nila sa bagong season na parating. Nagsisimula naman kasi talaga yung issue ng revenge season pagtapos ng isang season at magbubukas ang bagong season pagdating ng summer dahil sa mga trade na nangyayari. Mula sa teams niya na siya mismo yung tinuturing na core o face ng franchise, may emotional baggage tulad na lang ng trade kay Luka Doncic mula sa Dallas papuntang Lakers. Nandiyan na rin naman tayo kay Luka, umpisaan na natin sa kanya. Sa EuroLeague, ang daming mga scout at mga analyst ang nakita na sobrang laki talaga ng pagbabago nitong si Luka. Hindi lang sa katawan, kundi yung overall performance niya at nag-average lang naman niya ng 34.7 points, 8.6 rebounds, 7.1 assists per game mga pare koy. Kapag nag-carry ng ganyang klaseng scoring ang isang player sa international level, madalas kasi na mas tumataas yung confidence na makuha nito, lalo na nitong si Luka sa momentum sa NBA League, lalo na sa mga larong may malalaking stakes tulad ng playoffs against top opponents. Kaya maraming analyst ngayon ang nakikitang ito yung revenge season para kay Luka Doncic sa Lakers. Kaya nga may mga scouts na gumawa ng matinding prediction about kay Luka at sa tsansa nito na makakuha ng MVP at scoring title sa darating na season. Hindi lang to base sa hype mga pare koy, kasama na rin sa usapan na yan yung physical transformation niya at yung international performance niya sa Eurobasket at yung preparatory games niya na nagpapakita talaga ng mas magandang kondisyon nito. At may mga scout at insider din na nakikitang malaking bahagi ng pagbabago ngayon ni Luka Doncic yung dahil sa Dallas Mavericks para ipakita nga raw nito yung kaya niyang gawin sa bagong build niya sa susunod na season. Nang makuha naman ng Rockets si Durant, maraming analyst ang nagsasabing malaking additional talaga si KD para sa roster ng Rockets. Lalo na't hindi nasira yung core ng mga to sa trade na yan. May tension sa narratives, si Durant may veteran status, may malaking experience sa playoffs hanggang finals. Pero mas lumalala lang kasi yung mga question dyan tungkol nga sa edad nito, injury history, kung hanggang kailan nga raw nito kayang ipakita yung pagiging top level performer niya. Kaya yung pagkakatrade nitong si KD sa Houston Rockets yung pagkakataon nga raw nito na itulak pa ng isang taon yung legacy niya. May report ngayon na si KD ang pwedeng maging go-to scorer at maging leader sa opensa lalo na sa crunch moments. Pero sa report sinabi ni Ime Udoka na gagamitin si KD sa lugar kung saan talaga siya kinakailangan at hindi basta-basta lang ipapasok sa game kung hindi naman talaga magagamit. Siya kasi yung magmamaximize ng scoring ability sa roster nila, kaya maraming fuel na nagpapakita na may motivation si KD para magkaroon ng revenge season. Dissatisfaction sa Suns, malaking opportunity sa Houston ang binigay sa kanya ngayon dito ng team. Kaya magpapakita ng hindi pa tapos ang kanyang performance bilang elite scorer. Kaya maraming analyst ang naniniwala na kung makakaya pa nitong si KD na mag-perform ng consistent lalo na sa malalakas na tensyon ngayon at kompetisyon sa Western, ito talaga yung pinakamagandang revenge season na mangyayari sa karir nitong si KD. Matapos naman yung controversial trade ni AD sa Dallas, nagpalakas to ng fans at media reaction. Malaki yung external pressure ngayon para kay AD na mag-deliver at magpakita ng tama pagdating nga sa pagpapalakas ng Mavericks sa front depth nila. Yan din yung dahilan ba't siya kinuha ng mga to. Maraming analyst yung nagsasabing personal at professional motivation to. Pero hindi lang para sa sariling relief nitong si AD, para nga raw to i-justify ang team decision at patahimikin na mismo yung mga kritiko. Ang nangyari dyan, first debut game niya sa Dallas kontra Houston nung February. Sa debut na yan, nag-deliver siya ng solid performance, 26.16 rebounds, 7 assists at 3 blocks sa loob lang ng 30 minutes. Ang problema dyan mga pare koy, dyan din siya mismo inabot ng injury sa ikatlong quarter dahil sa isang lower body injury. Dahil sa adductor strain at kabuang rehab process, hindi na yan nakabalik hanggang matapos ang season ng Dallas. Kaya may mga report ngayon na inaasahang magiging fully healthy siya para sa susunod na season.
At kung makabalik siya sa full form niya na malakas na tactical at narrative season, yung pagiging defensive anchor, pagkakataon na patunayan niya ang sarili niya sa Western Conference, parang gawing personal na team level redemption ang 2026 base ito sa mga analyst at insider. Kaya iyan mismo yung nagtutulak na ito yung pwedeng maging revenge season para nga sa narrative dito kay Anthony Davis dahil sa symbolic at high pressure ang pagkakalipat niya sa Mavericks. Dahil kasama naman si Jalen Green sa napakalaking trade package para makuha si Kevin Durant ng Houston Rockets, bigla siyang naging prime narrative sa Phoenix Suns ngayon. Hindi na siya simpleng role player lang mga pare ko dahil nakikita na siya ngayon yung magiging isa sa malaking parte ng core na kailangan mag-deliver para i-justify nga raw yung pagkakatrade niya sa Rockets. Sa huling playoffs appearance niya sa Houston Rockets mismo, marami yung nag-highlights ng inconsistency at pagbaba ng shooting percentage, maagang struggle sa series na nangyari kontra Warriors, at may malakas na fundamental na criticism mula naman sa mga analyst at studio inside the NBA o kahit sa mga local columnists. Pagdating niya sa Phoenix Suns, ang pinaka-narrative niya dapat nga raw patunayan niya yung improvement at magpakita siya ng pagiging malaking bahagi ng core sa Suns. At maraming analyst ang nagsasabi yung pagkakaroon ng mababang playoffs output ang magiging motivation niya na mag-bounce back. May coverage may coverage na nagsasabing ang Suns initially nag-explore ng option pero yung desisyon ng mga yan mas panatilihin muna si Green, meaning siya yung susubukan ngayon para makita kung para talaga yan sa long term answer o leverage asset lang ng Suns. Ganito ang nadaragdag sa urgency, malaki ang salary, asset implication at ang fans media, kaya kailangan pa talagang maghintay ng resulta para dito kay Green sa Suns.